Tahimik ang gabi nang mapansin ni Liza ang malamig na hangin na dumadaan sa likod ng kanilang lumang bahay. Matagal nang sinasabi ng kanyang lola na huwag lumapit sa pader na may lamat, ngunit ngayong gabi tila may humihikbi sa kabila nito. Dahan-dahan siyang lumapit, pinakiramdaman ang mga tunog, mahina, parang tinig ng bata. Tulong! Bulong nito, halos hindi marinig. Nanindig ang balahibo ni Liza. Lumuhod siya at inilapit ang tainga sa lamat ng pader. Muling narinig ang mahina ngunit desperadong pag-iyak. Hindi ako makahinga. Malamig. Madilim. Huminga si Liza ng malalim. Pilit nilalabanan ang takot na unti-unting sumasakop sa kanyang dibdib. Kinuha niya ang martilyo at sinimulang basagin ang bahagi ng pader. Habang pira-piraso ang semento, lalong lumalakas ang iyak, parang nagmamadali ang oras. Sa wakas, bumigay ang pader at sumilip ang liwanag ng cellphone niya. Sa loob, nakita niya ang isang maliit na kabaong, marumi, nilulumot at may mga gasgas ang takip. Biglang bumukas ang takip. Mula sa loob, isang pares ng malalalim na mata ang tumitig pabalik kay Liza. "Salamat," bulong ng malamig na tinig. "Ngayon, ikaw naman." Nang tumalikod si Liza, naramdaman niyang may malamig na kamay na humawak sa kanyang balikat at ang pader ay unti-unting nagsara sa likod niya.